ano, may pending meeting ako with Speaker Romualdez, kakausapin ko siya. Pero gusto kong sabihin sa kanya, "Hoy, bye-bye. Bye-bye, crocodile." Okay, una sa lahat, ang kalaban ko talaga ay si Martin Romualdez kasi siya yung mga nag-issue, siya yung doon nag-umpisa lahat ng mga issue ko. Tapos si BBM naman, nisip ko, oy, baka protektahan niya si Romualdez. So kinalaban ko na din si BBM. So hindi totoo yung sinasabi nila sa'yo ni Congressman Puno and the others who are questioning your mental fitness. The burden of proof lies with them. Kung sila yung magsasabi na baliw ako o may problema sa utak ko or I'm mentally unwell, then they are the one. Ba meow ng meow? Kasi mahilig ako sa posa. Sabi na parang, oy, abnoy yan. Ba't nung ginagawa niya? Hindi yan yung gawain ng mga normal. Kasi sabi ko, ang response ko naman yun kay Kong Ferrer of Gentry, ang response ko naman sa kanya, ano gawain ng mga normal na congressman? Magnakaw? Speaker Martin Romualdez, posibleng iba-iba. Okay. Because it's a very chaotic time right now. Si BBM, ano na siya, parang nawawala na yung support sa kanya ever since na nag-announce ng resignation si House Speaker Romualdez. Maraming mga tumatawag sa akin, mag-message sa akin from Armed Forces, PNP, mga reservists din, na natanong nila kung magkaka-EDSA na ba tayo o people power na ba to, matapos mawawala na ba si Marcos. I noticed nandito ka sa labas. Yung ibang mga congressmen nandun sa loob pinapapasok. Ano yun, ayaw kang papasukin? Hindi, may pending meeting ako with Speaker Romualdez, kakausapin ko siya, parang mag-hi lang and sasabihin ko sa kanya, "Hey, kumusta?" Because we've only spoken at least three or four times in my life. At hindi kami masyadong nakapag heart-to-heart conversation. So gusto kong sabihin sa kanya, "Hoy, bye-bye. Bye-bye, crocodile." Aasarin mo siya? So I mean, natalo ko siya. Sabi ko, I call for the investigation speaker, tapos announce ko sa page ko na I will take speaker's position. So yan yung mangyayari sa ating mga corrupt na official. Kung gusto mo maging corrupt, kung gusto nyo hayaan na bilyon-bilyon ng mananakaw sa pera ng taong bayan, di syempre, you deserve that. What makes you so sure na haharapin ka niya after all the things that you've said against him? Well, I believe in his bravery, or at least a small amount of bravery, in being able to being able to face the adversary that beat him. Kasi, syempre naman, natalo ko siya. Talo na siya, ayaw na sa kanya ng taong bayan, wala talagang may gusto kay Romualdez, and I think people are viewing this as a step towards positive change. Pero ang rest back naman nila sa'yo, you're not well, you're unwell. Di ba si Congressman Puno was insinuating that you may not be mentally fit. Well, first of all, si Congressman Puno hindi siya isang doktor or any form of medical professional, so he has no basis of saying that. And secondly, siguro crazy talaga ang lalaban kay Romualdez nung panahon na yon last week. Kasi siya yung pinakamalakas na tao sa buong Pilipinas noon. Siya at si Marcos. Silang dalawa yung may control ng buong budget, lahat ng mga issues ay galing sa kanila. Like sila yung pinaka-mastermind ng lahat ng masamang nangyari nung flood control. And going against them, parang it's political suicide. And it's not just political suicide, it's also personal suicide. Kasi baka mamaya patayin nila ako or ipakulong nila ako. There's only a crazy person could do such a thing, and only a crazy person could think of such a thing. But sometimes it takes crazy people to change corrupt systems. Pasensya ka na, Congressman Barzaga. I know there's data privacy, especially when it comes to your condition or your health, di ba? But you're a public person, you're a Yes. congressman. So can you categorically state ano ba talaga ang the state of your mental health, if you can say so? Well, I have not been diagnosed of anything. Kasi ang mangyayari dyan is, kung sakaling may nakikita na may problema sa pag-iisip mo, edi pupunta ka sa psychiatrist, they will diagnose you and then they will prescribe pills. But I have not really been diagnosed of anything. May mga iba-ibang nagsasabi na baka ganito ka, or maybe you have some autism or something because of the different way I act. Pero regarding all neurological tests, like for example, yung sa LTAP, wala akong problema doon. I was able to legally purchase a firearm. Sa reserves naman, wala din akong problema sa neuro doon. In all forms of neurological tests, I have passed. So hindi totoo yung sinasabi nila sa'yo?
Hayaan mo lang yung mga sumisira sa iyo, Congressman, basta ipagpatuloy mo yung ating laban na ipaglaban ng ating mga kababayan. Lalo na tong mga mandarambong na to, yung mga magnanakaw, na ninanakaw yung pera natin. O huwag kang sumuko, hayaan mo yung paninira sa iyo at natatakot sila dahil merong isang katulad mong lumalaban para dito sa ating bansa. Para kami, Congressman Kiko, saludo kami sa inyo. Pagpatuloy mo lang yan. Kaya huwag niyong kalimutan mag-subscribe dito sa ating mga videos. Pagpatuloy na ulit natin yung mga sumusunod na panayam kay Kong Kiko. Burden of proof lies with them. Kung sila yung magsasabi na baliw ako o may problema sa utak ko or I'm mentally unwell, then they are the ones who have to prove it. I'm not the one who has to prove that I am normal. So where is this coming from? Bakit ka naglakas loob na magsalita? Everyone else, 'di ba? Tahimik. And then here comes a Gen Z congressman, suddenly nagsasalita. Saan ba nanggagaling? Saan nanggaling 'yon? Saan ka nanggaling? Well, President Marcos and Speaker Romualdez are the most powerful people in the Philippines, and I wanted to see personally if I could beat them. That's all. Yun lang. Wala kang ibang motivation? Yes, I just wanted to see if I am capable of defeating the two most powerful people in the Philippines. But what was your basis for saying na corrupt si Speaker Romualdez, he should step down? Do you have any proof? Do you have any basis? Okay, there are only two sides to this. Firstly, I have some personal knowledge, as I have stated in the previous interview. But even if I were to reveal everything, even if I were to show a whole video of him stealing money, he will not be imprisoned because he is the cousin of the president. And as you know, with our justice system here, we cannot trust the justice system here. Secondly, there are either two things, two scenarios. Either nagnakaw siya ng hundreds of billions, so he's already wrong. Masama na yun, di ba? Correct. Or, hinayaan lang niyang manakaw yung hundreds of billions of flood control projects. Then, either way, he should also be investigated as speaker if he failed to stop congressmen from stealing hundreds of billions under his watch. It's corruption by staying in a position where he could prevent the theft of hundreds of billions and yet choosing to be silent about it. Yun lang ang meron ka against him? Well, I have a few more. I'm pretty sure everyone has plenty of things against Speaker Romualdez. But that's what I have for now, and I don't think this issue will take too long. It didn't take too much longer. There's a Was Zaldico. But does it stop with Zaldico? It does not stop with Saldico because if Saldico is named, then who else? It can't just be him alone. It's very unlikely that out of 300 people in Congress, only one of them is stealing, right? So, pwede ba kitang tanungin ng diretsahang tanong in Tagalog? So, sa palagay mo, liable o may kasalanan si Speaker Romualdez? Kasi ang nabanggit lang is Congressman Ko. Yes. Pero imposibleng hindi niya nakikita na daan-daang bilyon ang nananakaw sa atin. Tapos, kahit naman wala siyang ninakaw doon, kung hinayaan lang niya, corruption pa rin yun. He still allowed the public funds to be stolen. At it's not just a small one. Hindi lang parang small pork barrel na 1 million, 2 million yun. It's hundreds of billions. It could have saved thousands, maybe even 1 million lives. Naalala ko, sinabi mo, when your father died, you were the substitute and Dasmariñas, your district, was put under the caretakership ni Speaker Romualdez. And then sinabi mo, naglagay ng flood control project dun sa inyo, dati wala namang baha, biglang nabaha. Anong basis mo sa pagsabi nun? Well, firstly, that's by observation. The city engineer, I talked with the CDRMO and city engineering office, and we noticed significant increase in flooding during 2025. And secondly, ang nakipag-coordinate kay Speaker Romualdez ay si Mayor Jenny Barzaga noon. Kasi noong 2020... Your mother? Yes, who's my mother. Kasi noong 2024, nung namatay si Pang PD at naging district caretaker si Speaker Romualdez, ako ay kasalukuyang CCL president noon, Cavite Councilors League. So I was an ex-officio board member and a city councilor, so wala akong kinalaman sa flood control project noon. Kiko, hayaan mo yung mga naninira sa'yo, pabayaan mo yung mga yan. Yan lang yung mga naiinggit sa'yo dahil nga ikaw, matapang ka, pinaglalaban mo yung mga karapatan natin at hindi mo hinayaang pinagnanakawan tayo ng mga gobyerno, mga nagsasamantala sa kanilang mga posisyon. Yes man, just keep the good job and
Dito lang kami para sinusuportahan ka namin, mahal na Congressman. Keep it up. Secretary Jesus Crispin Remulla na pumasok kahit Sabado. Pumunta muli ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya sa Department of Justice ngayong araw para sa ongoing case build-up ng National Prosecution Service, pati na rin ang kanilang pagkakabilang sa Witness Protection Program. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, importante ang testimonya ng tinaguriang King and Queen of Flood Control Scam. Remember, this is probably the biggest scam the biggest corruption issue in Philippine history. Dagdag pa niya, hindi magiging mabilis ang proseso ng pang-uusig. Layon daw kasi nilang mahukay ang punot dulo ng issue para maisiwalat sa publiko ang mga totoong pangyayari. Sa video na kuha ng Billionaire News Channel, kapansin-pansin ang bitbit na paper bag ni Curly sa kanyang pagpasok sa DOJ kanina. At kinumpirma ni Secretary Remulla na may ipinresentang mga dokumento ang mag-asawang Diskaya. Notes, ledgers, statements, and answers to questions which can only be answered by the markings in their notes that have to be produced. So I will ask them again on Monday. Nakatawag atensyon din sa netizen ang pag-finger heart ni Sara Diskaya habang papasok sa DOJ. Viral ito online at nagdulot ng maraming negatibong komento. Paliwanag ni Remulla, bitin pa raw at hindi pa masasabi ang bigat ng mga testimonya at inihaing dokumento ng mag-asawa. Kasi ang testimony, standing alone, should not be enough. It usually has to be followed by other matters that will coincide with the testimony. Sa ngayon, pinag-aaralan pa raw ni Remulla ang sistema sa mga maanumalyang flood control projects. Nais nilang siyasatin kung paano ito nangyari sa mga nakaraang taon. Samantala, doon naman sa mga congressman na nadawit sa issue, sabi ni Remulla ay eventually mapupunta sila sa usaping iyon. Kaya nga raw sa ngayon ay nag-iipon muna sila ng mga supplementary evidence na makatutulong sa mga testimonya. At kanina naman, pasadong alas 4 nga nang lumabas ang Diskaya couple mula sa DOJ. Nauna si Sara na lumabas kung saan nag-iwan siya ng isang komento or sinabi niya na gandahan daw ang mga memes sa kanya. Sumunod naman dito ang asawa niyang si Curly na makikitang bit-bit pa rin ang paper bag na bit-bit na niya nung papasok pa lang siya sa DOJ. Elijah! O mga kababayan, nakita natin yung mga mag-asawang Diskaya muling umarap sa Department of Justice. Itong mga magnanakaw din na to, dapat dito, hindi nyo na kayang ipabitay, buwagin na lang yung DPWH. Dapat dito, ipabalik na lahat ng ari-arian nila, pati bine-baby pa nila itong dalawang to, ng to, kung ang garapata. Kahit anong gawin nila, kukulong-kulong yan, o anong mangyari, magnanakaw pa rin yung mga yan. Dapat isoli na talaga nila yung mga pera ng taong bayan, mga bilyo-bilyo na pinag-nakaw nila. Dapat dyan, ilagay na yung mga foreign contractor, at least hindi na sila makapangurakot dahil nasa foreign contractor. Kung nasa mga manyakis na mga magnanakaw na kawatan ng mga yan, walang mangyari. Puro kabalbalan pa rin ang kanilang gagawin. Puro pagnanakaw, puro pagpapalaki ng mga tiyan, puro pagpapalaki ng tiyan, yung mga inatupag ng mga manyakis na kabatan na yan. Mga kababayan, maraming salamat po. Huwag niyong kalimutan i-share, like at subscribe ang ating mga videos nang sa ganun napapanood dito ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas at sa iba't ibang bahagi ng ating mundo. News That Matters po. God bless.